So hello mga koys, so pag-usapan natin ang naging laban ng Gilas Pilipinas versus Montenegro. Pero kung bago ka pa lang sa aking munting YouTube channel, baka pwede naman pa-subscribe. So ang world rank number 18 nga Montenegro mga koys ay ginamit ang balancing atake at height advantage nila para talunin ang rank number 40 na Gilas Pilipinas via 102-87 sa kanilang pre-World Cup closed door exhibition game sa PhilSports Arena sa Pilipinas. So ang Gilas nga mga koys ay lumamang pa nga ng 3 puntos sa first quarter, 19-16, at natapos ang first half lead by 2 ang Montenegro, 44-42. So dikita ng laban dito mga koys at lumalaban nga ang ating mga kababayan dito na sa laban na ito. So ang Chicago Bulls starting center na si Nikola Vucevic lead by the way with almost double-double performance of 18 points, 7 out of 10, so 70% mga koys sa 2-point area itong si Nikola Vucevic, at mayroon din siyang 75% o 3 out of 4 sa 3-point area. So ang taas ng percentage nito, hindi ito nakakapagtaka mga koys sapagkat ito nga ay elite NBA player ito. So mayroon siyang 9 rebounds, 1 assist at 2 blocks. Samantala sa Gilas Pilipinas naman ay pinangunahan ni Jordan Clarkson ang opensiba sa kanyang kayod kalabaw na performance with a game high of 27 points. Mayroon siyang 53% o 8 out of 15 sa shooting sa 2 points area. Samantalang mayroon siyang 50% sa 3-point area, 2 out of 4. So mayroon din siyang 100% sa free throw area. So mayroon siyang 2 rebounds, 5 assists, 1 steals. Ang masaklap lang mga koys, meron siyang 8 turnover sa 28 minutes of play. Samantala si Junmar Fajardo ay umiscore ng 19 points at 75% siya sa 2-point area, 6 out of 8, at 87.5% sa free throw area naman. Meron siyang 7 out of 8 at meron siyang 3 rebounds at saka 1 assist. So tumulong din para sa Gilas Pilipinas si Dwight Ramos at nag-ambag para sa Gilas ng 13 points. Meron siyang 50% sa 2 points area, 4 out of 5, at meron siyang perfect 100% na free throw shooting. Meron siyang 2 rebounds at saka 3 steals. So sa pangkalahatan mga koys, ang Gilas Pilipinas ay mayroong 49.1% o 28 out of 57 sa field goal, 2-point field goal percentage, at meron silang 33% sa 3-point area, 5 out of 15. So medyo mababa nga mga koys. Samantala ang Montenegro ay mayroong 40 out of 67, almost 60% sa 2-point area, at meron silang 10 out of 24, 41.7% sa 3-point area. So imagine mga koys, mayroon silang plus 30 na pagdating sa 3-point area, 10 ang naipasok nila. So pagdating naman mga koys sa turnovers, malaki pa rin ang turnover ng Gilas Pilipinas mga koys. May turnover na 19 turnover ang Gilas Pilipinas kumpara sa 11 lang para sa Montenegro. So dito naman mga koys, pagdating naman sa steals, considering na matatangka dito mga koys ang Montenegro, ay lamang sila sa steals, 12-5. So kahit itong mga Montenegro mga koys ay matatangkad, mabibilis din at maliliksi, kaya nga lumamang sila dito sa steals. So pagdating din naman sa assist mga koys, lamang din ang Montenegro, 26-19. So halos lahat ng kategorya mga koys lamang ang Montenegro. So by the number, ito nga talaga nagsasabi na kaya natalo dito ang Gilas Pilipinas. So kitang-kita natin dito mga koys by mathematical computation natin sa sa laban nila. So talo talaga ang ating Gilas Pilipinas. So malaking malaking learning experience pa kanila sapagkat ang mga kalaban nga natin dito sa FIBA World Cup ay yung mga matatangkad na player. So magandang learning experience ito mga koys na nakalaban nila itong Montenegro. So ang susunod na makakalaban ng Gilas Pilipinas, itong ay ang Mexico nga mga koys mamaya. Ito yung final na tune-up games nila bago nga i-announce yung final 12 ng Gilas Pilipinas. So dito nga mga koys, nagkakaroon na tayo ng idea kung sino yung magiging final 12 ako, sino yung matatanggal dito mga koys. So ako mga koys, magbibigay lang ako ng konting idea para sa akin ito mga koys.
kung sino yung apat na matatanggal dito sa Gilas pool. So ito mga coach ay pinagbasihan ko dito base sa performance nila at saka sa oras na ibinibigay sa kanila ng coaching staff ng Gilas Pilipinas. So unahin na natin yung dalawa mga coach. Itong si Ray Parks Jr. at saka si Terdy Rabena. Bakit silang dalawa agad ang napili ko mga coach? Kasi pansinin nyo dito sa dalawang tune-up games nila na napaka-importante mga coach. Hindi sila pinalaro ng coaching staff. So hindi natin alam mga coach, baka mayroon silang iniindang injury kaya hindi sila nilalaro o pinalalaro. Hindi natin alam. Pero ito, base dyan sa ano na yan, performance nila dito na dalawa sila okay na sa akin, tanggal sila sa Gilas pool. So yung dalawang kasunod ko naman dito mga coach ay itong si Calvin Optana at saka si Kiefer Rabena. Bakit kamo si Kiefer Rabena mga coach? Si Kiefer Rabena kasi mga coach ang nakikita kong medyo weak pagdating sa depensa. Okay siya as floor manager dito bilang point guard. Okay siya para sa akin okay siya, pero pagdating sa depensa mga coach, medyo si Kiefer ang pinaka weak diyan kasi mas maliit nga siya. So matatangkad ang magiging kalaban natin dito sa FIBA World Cup. Kaya para sa akin, hindi na natin kailangan si Kiefer Rabena dito sa FIBA World Cup. So ang pang-apat ko na mga coach ay itong si Calvin Optana. Bagamat binigyan ng time itong si Calvin Optana na makalaro, pero limitado lang mga coach dito sa Montenegro at wala siyang naiambag na tulong dito sa Gilas Pilipinas. Kaya dito mga coach, ang pinagbabasihan ko dito ay ang kanilang performance dito sa dalawang huling tune-up games ng Gilas Pilipinas. Kasi base din sa sinabi ni Coach Reyes at saka ng SBP, ito ang magiging basihan ng Gilas Pilipinas para sa final 12 lineup dito sa FIBA World Cup. So kayo mga coach, agree ba kayo dito sa aking tatanggalin sa FIBA World Cup final lineup ng Gilas Pilipinas natin? So comment down below mga coach kung agree kayo o hindi kayo agree dito sa aking sinabi na tatanggalin ko dito sa Gilas pool natin. So anyway mga coach, ito ay sariling opinion ko ito mga coach. So mayroon tayong kanya-kanyang opinion, mayroon din tayong kanya-kanyang player na gusto nating tanggalin. Pero dito ako na-surprise mga coach kay Ray Parks Jr. kung bakit hindi ito ipinapasok ng coaching staff ng Gilas Pilipinas bagamat nasa huling stage na sila ng preparation para sa FIBA World Cup. So yun na hindi natin alam, baka itong si Ray Parks Jr. mga coach may iniindang injury. Kaya dito nakapagsabi ako na gusto na natin matanggal itong si Ray Parks Jr. base dyan sa minuto o hindi siya pinapalaro ng Gilas Pilipinas. So alam naman natin itong si Ray Parks Jr. mga coach, kasama ko ito sa final 12 ko dati kasi alam kong malaki ang matutulong ito bilang shooter sa Gilas Pilipinas.